Maraming taon nang usap-usapan ang pangalan ni Francis Leo Marcos dahil sa kanyang mga kwento tungkol sa yaman, koneksyon at pamilya. Nakilala siya online bilang nagbibigay ng tulong noong pandemya at madalas siyang naglalabas ng mga video kung saan ipinapakita niya na para bang galing siya sa malaking kayamanan. Ipinapakita niya ang mga larawan niya kasama ang ilang miyembro ng pamilya Marcos at sinasabi niyang anak daw siya ng kapatid ni Ferdinand Marcos. Dahil dito, marami ang nakapaniwala na isa siyang tunay na trilyonaryo. Habang tumataas ang atensyon sa kanya, ay mas lumalabas rin ang mga taong nagsasabing nabudol sila. At kasama dito ang ilang babae na naging parte ng kanyang personal na buhay. Kaya ang tanong, paano nga ba naloko ng isang taong ganito ang pagkatao ang ilang kababaihan? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng pa-like ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators, maraming salamat po. Sa umpisa ng kwento, lumabas na ang tunay na pangalan ni Francis Leo Marcos ay si Norman Antonio Mangusin. May mga pagkakataong iba't ibang lugar ang nababanggit tungkol sa kanyang pinagmulan at iba't ibang bersyon ang sinasabi niya tungkol sa kanyang pamilya. May pinalabas pa na audio kung saan sinasabi niya na ang kanyang ina ay mula sa isang kilalang angkan at may espesyal na posisyon sa Cordillera. Sa iba naman niyang pahayag, sinasabi niyang anak siya ng kapatid ni Ferdinand Marcos. Ngunit sinabi mismo ng pamilya Marcos na hindi sila konektado sa kanya. Dahil dito, marami ang nagtanong kung alin ang totoo sa lahat ng kwento niya. Habang lumalabas ang mga pahayag tungkol sa kanyang pagkukunwari, tungkol sa kanyang pangalan at pamilya, ay nagsimula ring lumabas ang mga kwento mula sa ilang babae na nakarelasyon niya. Sinasabi na 3 babae raw ang pinakasalan niya at bawat isa may halos pareho na karanasan. Sa simula, ipinapakita raw niya ang buhay niya na para bang sobra ang yaman. Madalas daw niyang ikwento ang kanyang mga koneksyon, ang kanyang sinasabing posisyon sa pamilya Marcos, at ang mga negosyo daw niya. Dahil sa paraan ng kanyang pagsasalita at pagpresenta ng sarili, madali raw maniwala ang isang tao na mataas talaga ang estado niya. May mga nagsabi rin na mabilis daw siya magpakita ng pag-aalaga at atensyon. Sa maikling panahon, ipinaparamdam daw niya sa babae na mahalaga sila at magkakaroon sila ng magandang buhay kapag kasama siya. Pagkatapos nito, bigla naman may mga dahilan kung bakit kailangan niya ng pera o suporta. Minsan para sa negosyo, minsan naman para sa isang proyekto. Kapag nakita ng babae na parang may solidong base ang kanyang mga kwento, ay nagbibigay daw sila ng tiwala. Doon daw pumapasok ang problema dahil sa huli, may ilang nagsabing iniwan raw sila ng walang paliwanag. May mga babae rin na nagkwento na ginagamit lang daw sila para sa imahe niya online. Pinapakita daw sila para magmukhang mas totoo ang kanyang mga programa o para magdagdag ng suporta sa kanyang mga ginagawa. Pero matapos ang ilang buwan, nalaman daw nila na hindi pala talaga totoo ang maraming sinasabi niya. Naramdaman daw nila na hindi sila kasama sa tunay na plano, kundi parte lang sila ng pagpapakita niya ng magandang imahe sa social media. Sa kabuuan, maraming babae ang nagsabi na ang lakas ni FLM magsalita at magkwento ang naging dahilan para maniwala sila. Maayos siyang magsalita, may kumpiyansa, at parang may mabigat na pinanggagalingan ang bawat sinasabi niya. Kapag pinagsama ito ay nagmumukhang totoo ang mga kwento niya kahit hindi pala ganoon ang realidad. Sa pagpapatuloy ng kwento ni Francis Leo Marcos, mas lumalim pa ang mga sinabi niya tungkol sa pinagmulan niya at sa mga pangyayaring konektado raw sa tunay niyang ina. Ayon sa version niya, nagalit daw ang ama ni Remedios nang malaman ang relasyon nila ni Marcos. Dahil sa galit, sinabi raw nito na dapat pagbayaran ng pamilya Romualdez ang nangyari at dapat umabot ang parusa hanggang sa 3 henerasyon. Pero ayon pa rin kay FLM, lumuhod daw si Marcos sa harap ng ama ni Remedios at sinabi niyang handa siyang akuin ang lahat ng sisi. Ipinakiusap daw niya na huwag idamay ang kanyang asawa at magiging anak nila. Dito raw nagkaroon ng kasunduan na kailangang magkaanak sila upang maayos ang sitwasyon. Sinabi pa ni FLM na noong Disyembre 22, 1978 ay pinapunta raw sila sa Belgium para doon ayusin ang lahat. Hindi raw gusto ni Remedios ang sitwasyon pero sumunod ito dahil sa takot sa galit ng sariling ama. Pagbalik daw nila sa Pilipinas, makalipas ang ilang buwan,
Ipinanganak si FLM noong Setyembre 29, 1979. Ayon sa kwento niya, si Pacifico Marcos ang pumirma sa birth certificate para hindi masira ang pamilya ng kanyang kapatid. Dahil dito, ipinagmamalaki daw niya na galing siya sa dalawang makapangyarihang pamilya, mga taga-datu sa panig ng ina at Marcos sa panig ng ama. Habang tumatanda raw siya, normal lang daw ang kanyang buhay. Pero sa edad na 17, sinabi niya na dinala siya ng mga kinilalang magulang niya at inamin ang tungkol sa tunay niyang pinagmulan. Noon daw niya nalaman ang kwento tungkol sa kanyang tunay na ina at ang pangalang sinasabi niyang matagal na itinago sa kanya. Kasunod nito ay ang paglipat natin sa isa sa pinakamaingay na bahagi ng kanyang buhay, ang kanyang love life. Isa sa mga pinakapinag-usapan ay ang relasyon nila ng half-Filipino, half-Japanese na beauty queen na si Mayu Murakami. Sila ang madalas makita online dahil ipinagmamalaki ni FLM ang kanilang pagsasama. Ikinasal sila noong Hulyo 20, 2019. Kwento ni FLM, noong unang araw pa lang na nakita niya si Mayu ay agad daw siyang nahulog dito. Ipinakita pa niya sa isang video ang larawan nila kung saan may hawak na bulaklak si Mayu na ibinigay daw sa kanya. Sinabi rin niya na pumunta siya ng Japan dahil bibilin niya raw ang isang kumpanyang tinawag niyang Tokyo Kentaku Limited. Ayon sa kanya, ipapamahala niya ito sa isang taong nagtatrabaho sa kanya na si Suki Yoda. Pero nang tingnan daw ng ibang tao ang kumpanyang ito online, ay hindi raw ito lumabas. Ang lumalabas lang daw ay isang malaking kumpanya na may ibang pangalan at maraming investors. Marami ring OFW sa Japan ang nagsasabing wala silang alam sa kumpanyang binabanggit ni FLM. Sa pagpapatuloy ng kwento niya, sinabi niyang dapat uuwi na siya sa Pilipinas pero kinansel niya ang flight upang ayain si Mayu sa isang date. Pumayag naman ang dalaga kaya nagkita sila kinabukasan. Sinabi pa ni FLM na wala siyang dalang damit kaya nagpabili siya sa presidente ng Filipino community sa Japan na naging ninang pa nila sa kasal. Ikinuwento rin ni FLM na sinabi niya kay Mayu ang isang linyang hindi raw niya madalas gamitin. Inilarawan niya ang kanyang sarili bilang mayaman, nagbibigay ng tulong at mahilig sa sugal. Ayon sa kanya, sinabi niya kay Mayu na hindi siya naniniwala sa panliligaw pero handa siyang manligaw kung papayagan siya nito. 2 araw daw matapos ang date, sinagot siya ni Mayu. At bago siya umuwi ng Pilipinas, sinabi pa niya na hindi niya alam kung saan hahantong ang relasyon nila dahil marami daw siyang karelasyon. Pero kung pupunta raw si Mayu sa Pilipinas, siya ang gusto niyang maging ina ng kanyang mga anak. Pagkaraan ng 1 linggo, dumating si Mayu sa Pilipinas kasama ang kanyang ina at sila na ang nag-ayos ng kasal. Pero maging ang kasal nila ay hindi nakaligtas sa kontrobersya. Ayon sa ilang ulat, void na raw ito mula simula dahil hindi ginamit ni FLM ang totoong pangalan niya at may naitala pa siyang mas naunang kasal sa ibang babae. Pagkatapos lumabas ang issue tungkol sa kasal niya kay Mayu, unti-unti ring lumabas ang pangalan ng iba pang babae na naging parte ng buhay ni Francis Leo Marcos. Sa mga lumabas na kwento, makikita na halos pareho lang ang mga pattern. Sa simula, mabait daw si FLM, maayos magsalita at mabilis magpakita ng atensyon. Madalas daw niyang ipakita na kaya niyang magbigay ng magandang buhay at may connection siya sa maraming tao. Dahil dito nagkakaroon ng tiwala ang mga babae at napapaniwala na totoo ang ipinapakita niyang imahe. May ilang babae pangga na nagsabi na naging mabilis ang takbo ng relasyon nila kay FLM. Halos wala pang ilang linggo ay may mga pangako na raw tungkol sa kanilang kinabukasan. Minsan may biglaan daw na desisyon, tulad ng paglipat sa ibang lugar o pagsama sa kanya dahil sinasabi niya na kailangan ito para sa kanilang dalawa. Sa mga kwento ng ilan, doon daw nagsisimula ang problema. May mga pagkakataon na umaasa sila sa mga sinabi niya pero hindi natutupad. May mga araw na bigla na lang raw nagbabago ang kilos niya at hindi na ganoon kaayos ang usapan. May mga nagsabi rin na ginagamit daw sila para magmukhang mas maayos ang imahe niya sa publiko. Kapag may kaganapan o proyekto siya, kasama daw sila para magmukhang kumpleto ang buhay niya. Pero sa likod nito ay may mga pagkakataong hindi raw sila pinakikinggan o hindi naaasikaso kapag hindi niya kailangan ng suporta. Sa ilang kwento,
Bigla raw umiiwas si FLM kapag may tanong tungkol sa totoong kalagayan ng relasyon nila. Habang lumalabas ang mga kwentong ito, mas naging malinaw rin kung bakit maraming tao pa rin ang nagkakaroon ng halo-halong opinyon tungkol kay FLM. May naniniwalang may mabuti siyang nagawa, pero may mga babae ring nagsabing sila ay nasaktan at naloko. Dito pumapasok ang tanong na dapat pag-isipan ng maraming nakakapanood kung paano nasusubok ang tiwala at hangganan ng isang tao kapag ang kausap nila ay magaling lang magsalita ngunit hirap silang patunayan ang kanilang sinasabi. Ikaw, naranasan mo na ba ito? Ibahagi mo naman ang kwento mo sa ibaba at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.